Joanne, bakit ba kailangan dito pa tayo magkita? Ang dilim-dilim na oh. Pwede namang sa chat o sa tawag na lang eh. Alam mo namang pagod ako sa trabaho. Zaldi, kailangan kitang makita ng personal. Hindi ko kayang sabihin to sa phone lang eh. Importante to tungkol sa atin. Ano ba naman yan? Mag-aaway na naman ba tayo? Kasi kung tungkol to sa hindi ko pag-reply sa'yo kahapon, sinabi ko na sa'yong busy ako. Buntis ako, Zaldi. Ano? Anong sabi mo? 2 buwan na, Zaldi. Delayed ako nung nakaraang buwan pa, pero natakot akong mag-test. Pero kagabi, nag-positive na. 2 PT yung ginamit ko. Zaldi, magkakaanak na tayo. Teka. Biro ba to? Ha, Joanne? Prank ba to? Nasaan yung camera? Hindi magandang biro yan, ha? Mukha ba akong nagbibiro, Zaldi? Tingnan mo ako. Natatakot ako. Hindi ko alam kung paano sasabihin kay nanay, pero kampante ako kasi akala ko nandyan ka. Hindi pwede yan, Joanne. Nag-iingat tayo, di ba? Imposibleng mabuntis ka. Baka naman nagkakamali ka lang ng bilang o makasira yung PT. Nagpa-doktor na ako kanina, Zaldi. Sigurado na to. Ito yung Huwag mo resulta. ipakita sa akin yan! Hindi ko kailangan yan. Ang kailangan ko, paliwanag kung paano nangyari yan. Halos sa 1 buwan tayong hindi nakita nung umuwi ako sa probinsya. Anong ibig mong sabihin? Zaldi, bago ka umuwi, magkasama tayo. Alam mo yun? Ayoko na makinig sa mga kwento mo! Joanne, sino ba talaga ama niyan, ha? Aminin mo na! Habang wala ako, sino yung lalaking pinupuntahan mo? Yung katrabaho mo ba? Yung laging nagre-react sa mga post mo? Zaldi, ano bang pinagsasabi mo? Wala akong ibang lalaki, ikaw lang. Alam mong ikaw lang ang mahal ko. Paano mo nagagawang pagbintangan ako ng ganyan sa gitna ng sitwasyon nating to? Kasi alam ko ang totoo. Alam ko sa sarili ko na hindi akin yan. Joanne, huwag mo akong gawing salbabida sa pagkakamali mo sa ibang lalaki. Hindi ako tanga. Wala akong ibang lalaki! Zaldi, parang awa mo na. Huwag mo namang gawin sa akin to. Nahihirapan na nga ako, dinudurog mo pa ako. Ikaw lang ang nakasiping ko, ikaw lang ang ama nito. Sinungaling. Nakakasuka ka, Joanne. Akala ko matino ka. Akala ko seryoso ka sa akin, yun pala. Habang wala ako, nagpapakasarap ka sa iba. Tapos ngayon sa akin may papasa yung responsibilidad? Kapal ba na mukha mo, no? Zaldi, please. Tingnan mo ako sa mga mata ko. Sabihin mo sa akin, sa loob ng 2 taon nating pagsasama, kailan ako naging hindi tapat sa'yo? Kailan? Huwag mo akong hahawakan. Nandidiri ako sa'yo. Zaldi, nagmamakaawa ko. Kailangan ka ng anak mo, kailangan kita. Huwag mo kami iwan ng ganito. Gagawin ko ang lahat. Mag-DNA test tayo. Paglabas niya kung gusto mo, patunayan ko lang na sa'yo to. Wala na akong pakialam sa test na yan. Joanne, tapos na tayo. Ayoko ng sabit. Lalo na kung galing sa ibang lalaki. Zaldi, maawa ka naman, oh. Saan ako pupunta? Paano ko to sasabihin kay nanay ng mag-isa? Papatayin ako, no? Problema mo na yan. Kasalanan mo yan dahil nakaliwa ka. Hindi ko kikilalanin yung bata na yan. Hindi ko bibigyan ng apelyido yan. Para sa akin, patay ka na. At yung dinadala mo, hindi ko yan kadugo. Zaldi! Maawa ka sa akin! Zaldi! Pumalik ka rito! Huwag mo akong iwan dito sa dilim! Zaldi! Huwag mo na ako tatawagan! Magpalit ka na ng number! Dahil hindi na kita kakausapin! Humanap ka na ibang lalokohin mo! Zaldi! Zaldi! Buntis ako! Anak natin to! Bakit mo kami ginaganito? Zaldi! Bumalik ka dito! Zaldi! Baby, paano na tayo? Paano na tayo ngayon? Bakit asama niya? Bakit iniwan niya tayo? Ano ba yun? Parang may nakatingin sa likod ko. Sino yan?
Hindi ako takot sa'yo! Lumabas ka! Pucha, guni-guni lang to. Masyado lang ako pagod sa dami ng nangyari ngayong gabi. Kailangan ko na makauwi. O pre, napatawag ka na madaling araw. Akala ko ba, score ka na naman kay Joan? Joan, pre, tapos na kami noon. Boring yun eh. Masyadong seryoso sa buhay. At alam mo ba, napasagot ko na si Maricar, yung hot na babe sa accounting. Hala, seryoso? Grabe ka talaga, Saldi. Paano si Joan? Di ba sabi mo, mahal mo yun? Mahal? Pre, nakuha ko na yung gusto ko sa kanya, di ba? Bakit pa ako magtsatsaga sa babaeng yun? Masyadong maraming drama sa buhay. Ngayon, kay Maricar na ako. Pre, level up na. Ibang klase ang ganda nun. Pangpustahan. Pero pre balita ako, buntis daw siya. Hindi ba sa'yo yun? Hindi ko anak yun. Pinasa lang niya sa akin yun dahil naghahanap siya ng taong mag-aalaga sa kanya. Hiniwalayin ko na. Binla ko na sa lahat. Wala na akong pakialam sa kanya. Solo na ako ngayon. Basta, teka lang. Parang hindi lang pusa to eh. Ha? Ang bigat ng mga hakbang sa itaas, parang tao na naglalakad ng patiwarik. Ano ka ba? Guni-guni mo lang yan, pre. Ikaw talaga, nakascore ka lang kay Maricar kung ano-anong naririnig mo. Baka naman si Joan yan. Baka nagpapakaninja sa bubong nyo. Hindi pre, seryoso. Ha? May naririnig akong parang laway na tumutulo sa yero. Pucha! Ang bilis! Baste, ibababa ko na to. Kinikilabutan na ako rito sa loob. Kalma, Zaldi. Kalma. Baka daga lang yan na malaki. Wala na. Umalis na yata. Ano yun? Sino yan? Naku po! May mukha! May mukha sa labas! Hindi. Hindi to totoo. Hindi to totoo. Demonyo to! Huwag ka papasok! Sinasabi ko sa'yo! Papatayin kita! Lord, please! Lord, sorry po! Sinungaling. Masarap ang sinungaling. Nagsasalita siya! Diyos ko po! Ng batang tinalikuran mo ay masarap. Pero ang puso mo ang uunahin ko. Bitawan mo ako! Hindi ko sinasadya! Makulong! Mauli sa balikat ko! Dito na tayo! Oh, Aling Belen! Sigurado ba kayo rito? Medyo madilim na ha. Baka gusto nyong ihatid ko na kayo hanggang sa tapat mismo ng pinto nyo. Hindi na, Dong. Hanggang dito na lang kami sa gate. Ah, Oh, ito ang bayad. Salamat. sige. Salamat din. Joan, baba na dyan. Huwag mong kalimutan yung mga bag mo. Ay, grabe naman dito, Nay. Ang dilim-dilim. Wala bang street lights dito sa inyo? Tsaka bakit parang ang bigat ng hangin? Amoy bulok na kahoy na ewan?
Probinsya ito, Joanne. Huwag kang maarte. At huwag mo ang amoy-amoyin ng paligid. Mabilisan mo ng paglakad. Pumasok na tayo sa loob bago patuloy ang mag-alas 6. Teka lang naman, Nay. May bigat ang dala ko. Hindi ako makatakbo. Lalo na sa kalagayan ko. Ah, pusa! Nay naman! Yung gate nyo! Kailangan na yata ng langis. Nakakangilo sa tenga. Masanay ka na. Itong bahay na ito, matanda pa sa lolo mo. Halika na sa loob. Nay, tingnan niyo yung mga puno ng kawayan sa gilid, oh. Ang lakas ng hampas sa pader ng bahay. Wala namang hangin. Parang may kumakatok na mga daliri. Kinikilabutan ako. Joanne, makinig ka. Pagpasok natin sa loob, ilak mo agad ang pinto sa likod. Huwag kang titingin sa mga siwang ng sahig. At higit sa lahat, huwag mong huhubarin yung jacket mo. Naiintindihan mo ba? Oo, okay po, Nay. Pero bakit ba kasi kailangang balot na balot ako? Pinagpapawisan na ako ng malapot dito sa loob, oh. Ang lagkit po Basta kaya gawin sa mo balat. ang sinasabi ko. Ang pawis natutuyo, pero ang ibang bagay, kapag naamoy nila, hindi na natin mababawi. Akin ang susi. Wow, amoy luma talaga. Pero, Nay, bakit ang daming nakasabit na tuyong dahon sa itaas ng pinto? Tsaka bakit may mga guhit ng tisa sa bawat bintana? Para saan yan? Ipasok mo na yung mga gamit mo sa kwarto. Mag-aayos lang ako ng hapunan. At tandaan mo, Joanne, kahit anong mangyari, huwag kang lalabas ng bahay kapag madilim na. Kahit may marinig ka pang tumatawag sa pangalan mo sa baba, huwag kang sasagot. Nay naman, tinatakot niyo yata ako eh. Sino namang tatawag sa akin dito? Wala naman tayong kapitbahay na malapit. Hindi mo kailangan magkaroon ng kapitbahay para magkaroon ng bibisita sa'yo. Sige na, kumilos ka na. Sa wakas, nakababa rin ang mga bag. Nay, dito ba talaga ako matutulog sa kwarto ni Lola? Ang dilim naman dito, yung bintana parang ayaw bumukas. Hayaan mo sarado yan. Mas mabuti nang hindi tayo nakikita sa labas at hindi tayo nakikita mula sa labas. O bakit hindi mo pa hinuhubad yung jacket mo? Kanina ka pa naliligo sa pawis, Joanne. Magpalit ka na ng damit. Mamaya na po, Nay. Malamig kasi nung pumasok tayo. Parang nanunuot sa buto yung lamig ng lumang bahay nyo. Malamig. Joanne, tignan mo yung noo mo, oh. Butil-butil ang pawis. Akin na nga yung jacket mo. Lalaban ko na para may magamit ka bukas. Wag na, Nay. Kaya ko na po. Ako na lang maglalaba mamaya sa banyo. Mag-aayos muna ako ng gamit. Sige na po. Baka nasunog na yung niluluto nyo. Bakit ba parang ilang kayata sa akin? May tinatago ka ba sa ilalim ng jacket na yan? Nung nasa Maynila tayo, hindi ka naman ganyan. Ngayon pati paghubad ng jacket parang ayaw mo. Nay naman, ano namang itatago ko? Droga? Wala po. Sadyang komportable lang ako rito. Alam niyo naman po, fashion ang tawag dito. Hindi ako nakikipagbiroan, Joanne. Napansin ko rin itong mga nakaraang buwan. Malakas ka ng kumain pero parang lagi kang matamlay. At itong pagpunta natin dito sa probinsya, ni hindi ka man lang nagreklamo na malayo sa mga kaibigan mo. Gusto ko lang po talaga ng peace and quiet, Nay. Yun lang po. Ay! Ano yun? Huwag kang lalapit sa bintana. Joanne, sabi ko sa'yo, huwag kang titingin sa labas. Nay, baka may tao sa labas. Baka magnanakaw. Walang magnanakaw na magtatangkang pumasok sa bakurang ito. Ang nasa labas, hindi gamit ang habol. Naamoy nila ang takot mo, Joanne. At may iba pa silang naaamoy. Parang sariwang gatas. Parang sanggol? Gatas? Ano po pinagsasabi niyo, Nay? Nagugutom lang po siguro kayo. Mag-ayos ka na dyan. Pagkatapos lumabas ka na at kumain. At Joanne, siguraduhin mong nakasara ng maigi ang bawat butones niyang suot mo. Hindi ko alam kung anong itinatago mo pero sana lang ay hindi mo dinala ang panganib sa loob ng bahay na ito. Baby, sorry. Kailangan nating mag-ingat. Kunting tiis na lang. Aalis din tayo rito. Ano yun? Parang
Parang may tumutuktok sa itaas. Ay, kung ano-ano na lang napapansin ko. Pagod lang siguro ako. Pagkatapos kong maligo, matutulog na ako. Ay, ano kaya ang magiging reaksyon ni nanay kapag nalaman niyang buntis ako? Bahala na. Alas 4:30 pa lang ng umaga. Kasi nga pagwawalis na si nanay. Nay, kailangan niyo po ba ng tulong dyan sa pagwawalis? Wag na. Maupo ka na lang dyan. Pansin ko, nitong pag-uwi natin dito, parang laging matamlay ang katawan mo. At bakit mabalot na balot ka pa rin niyang jacket? Tirik na ang araw, Joanne. Wala po to, Nay. Sanay lang po talaga ako sa jacket. Tsaka medyo masama lang po pakiramdam ko. Baka dahil sa biyahe kahapon. Ay, si Tara tumatawag. Hello, Tara? Napatawag ka ng ganito kaaga? Joanne! Joanne, narinig mo na ba? Diyos ko, hindi ako mapaniwala. Kakabalita lang sa akin ng mga kaibigan ni Zaldi. Oo, bakit? Ano nangyari kay Zaldi? Tara, kumalma ka nga. Anong balita? Joanne, si Zaldi, patay na. Nasagpahan siya kayo lang sa loob ng bahay niya. Ano? Anong sabi mo? Patay? Paano? Magnanakaw ba? Yun na nga yung nakakapakilaban, Joanne. Sabi ng mga polis, parang nilapa raw ng mabangis na hayop. Wasak yung bubong niya tapos yung katawan niya kulang-kulang na. Ang daming dugo sa pader, parang kinuha raw yung mga lamang loob. Hindi totoo yan. Nung isang gabi lang magkasama kami. Tara, sabihin mo nagbibiro ka lang. Hindi ako nagbibiro, Joanne. Sige na, kailangan ko pang tawagan yung iba nating tropa. Mag-ingat ka dyan sa probinsya. Anay, si Zaldi po. Patay na raw. Narinig ko. Nakakalungkot naman. Anay, bakit parang hindi kayo nagulat? Kakasabi ko lang na nilapa siya ng hayop sa loob ng sarili niyang bahay. Sa Maynila po yun, Nay. Walang mapapangis na hayop sa syudad. Joanne, sa mundong ito, hindi lang tao ang may kakayahang pumatay. May mga bagay na naniningil kapag may nagawang mali ang isang tao. Baka oras na niya talaga. Nay, anong ibig niyo pong sabihin? Bakit ganyan kayo magsalita? Parang alam niyo na mangyayari to. Ang mas dapat nating pag-usapan, Joanne, ay kung bakit ka pa umiiyak ng ganyan para sa isang lalaking iniwan ka. At bakit parang mas masakit para sa'yo dahil may kinalaman ba ito sa itinatago mo sa ilalim ng jacket mo? Wala po akong tinatago, Nay. Pagod lang po ako. Joanne, nanay mo ako. Alam ko ang itsura ng babaeng nagdadalang tao. Ang bawat kilos mo, ang pagpili mo ng pagkain at pagtatago mo ng tiyan mo. Joanne, buntis ka ba? Kay Zaldi ba yan? Hindi po. Hindi ako buntis, Nay. Tingilan niyo na po ako. Patay na yung tao. Kung buntis ka, Joanne, sabihin mo na sa akin. Dahil kung ang ama niyang dinadala mo ay ang lalaking nilapa kagabi, ibig sabihin, hindi pa tapos ang paniningil. Naamoy nila ang dugo niyan, Joanne. Nay, sino? Sinong naamoy? Ang mga tik-tik. Kagabi pa sila umaaligid sa bubong natin. Nagtataka ako kung bakit, pero ngayon, maliwanag na sa akin. Alam nilang nandito ang kabayaran. O, kumain ka ng marami, Joanne. Nilaga ang ulam natin. Mainit pa yan. Kailangan mo ng sustansya. Salamat, Nay. Pero bakit ang daming bawang nung nilaga nyo? Ang alam kong nilaga, walang bawang. Ang tapang tuloy ng amoy. Halos hindi ko na malasahan yung baka. Masama ba? Ang bawang, hindi lang yan pampalasa.
Pampalinis din yan ng paligid, lalo pat gabi na ngayon. Kumain ka na lang at huwag ka nang magreklamo. Nay, kanina ko pa gustong magtanong eh. Totoo po ba talaga yung sinabi niyo sa akin nung isang gabi? Yung tungkol sa mga tiktik? Joan, matagal na panahon din ang inabot bago tayo makabalik dito sa Capiz. Pero totoo ang mga tiktik at aswang. Hindi sila umaalis. Nakatira sila sa mga puno, sa ilalim ng lupa, at sa mga dilim na hindi naaabot ng tingin mo. Pero Nay, 2026 na oh. Naniniwala pa rin kayo sa mga aswang? Akala ko ba kwentong matanda lang yan para takutin ng mga bata? Ang katotohanan, Joan, hindi nakadepende sa taon. May mga bagay na mas matanda pa sa sibilisasyon. At ang mga bagay na yun, gutom sila. Lagi silang gutom. Ano yan? Pusa ba yun, Nay? Ang bigat naman yata para sa pusa. Huwag kang maingay. Makinig ka. Nay, yung tunog na yan. Ilang gabi ko na rin po yan naririnig sa kwarto ko tuwing gabi. Ano ba talaga yan? Parang may ibon na tinutusok yung bubong natin. Kapag ang tiktik ay malakas, ibig sabihin malayo pa siya. Pero kapag mahina, nasa tapat mo na siya. Nay, bakit parang tumatapat siya sa pwesto ko? Nay, natatakot na ako. Bakit parang may naririnig ako naglalaway sa taas? Joan, tignan mo ako. Sabihin mo ang totoo sa akin. Bakit ka ba talaga sumama rito sa probinsya nang hindi nagre-reklamo? At bakit ang tiktik ay hindi umaalis sa tapat mo? Nay, wala po. Ano po ang pinagsasabi niyo? May dila! Nay! May dila sa sihon! Joan, hubarin mo yung jacket mo! Hubarin mo ngayon din! Nay, wag! Ang patawad po! Ay, Diyos ko! Joan, buntis ka! Buntis ka, kaya pala sila narito! Sorry po, Nay. Sorry po. Natatakot lang po ako kaya hindi ko sinabi. Patawarin niyo po ako. Huli na ang sorry, Joan. Naaamoy nila ang bata. Alam na nila na may bagong dugo sa loob ng bahay na ito. Nay, nagsalita ba yung nasa bubong na? Nay, tulungan niyo po kami ng baby ko. Ihanda mo ang sarili mo, Joan. Mahaba-haba ang gabi natin. Hindi lang sila basta-basta aalis. Dahil ayon sa sumpa ng pamilya natin, ang anak mo ay sa kanila na. Nay, anong sumpa? Anong sinasabi niyo na sa kanilang anak ko? Anak ko to, Nay, amin ko! Manahimik ka, Joan! Wala nang oras para magpaliwanag ng mahaba. Ang kailangan mo lang malaman, ang lolo't lola ng mga ninuno natin, nagbenta ng kaluluwa para sa yaman. At ang unang apo sa bawat henerasyon, ang kabayaran. Nay, yung bintana! Parang may gustong pumasok. Nakikita ko yung mga daliri. Ang haba na yung maitim at may mga kuko. Huwag kang titingin, Joan! Lumapit ka sa altar. Hawakan mo yung krus at huwag na huwag mong bibitawan. Mabulok kayo! Ibigay ang bata! Hindi! Hindi niyo makukuha ang baby ko! Nay, tulungan niyo po kami. Lord, please, tulungan niyo po kami. Hindi ko ibinigay ang anak ko noon! Kaya hindi ko rin ibibigay ang apo ko ngayon! Nay, ano gagawin niyo sa itak? Nay, huwag po kayo lalabas! Dito ka lang! Huwag kang aalis sa tapat ng mga kandila. Kapag namatay ang apoy, ibig sabihin nakapasok na sila. Nay, yung kisame! May bumabagsak na mga dumi! Nay, nakikita ko na yung mukha niya. Ang laki ng mga mata na. Parang sa kwago pero kulay pula. Lumayas ka rito! Hayop ka! Ang dugo ng unang apo ay sa amin. Nay, ang sakit na tiyan ko. Parang may humihila sa loob. Nay, parang may gusto kumuha kay baby sa loob mismo na tiyan ko. Joan, hawakan mo ang
kamay ko. Magdasal tayo. Huwag kang papayag. Sabihin mo sa kanila, hindi sila ang nagbigay ng buhay na yan, kaya wala silang karapatang bawiin yan! Hindi sa inyo ang anak ko! Layas! Layas mga demonyo! Hindi nyo kami matatalo! Hanggang may asin at dasal sa bahay na ito, hindi nyo makukuha ang Nay, nasa na sila? Bakit biglang tumahimik? pansamantala lang to, Joan. Pero babalik. Babalik sila. Hindi sila titigil hanggat hindi natatapos ang gabi ng panganganak mo. Nay, sorry po talaga. Ngayon ko lang naintindihan ko bakit kayo ganyan. Akala ko masama kayong tao. Pero kayo pala ang tanging proteksyon namin. Magpahinga ka na muna. Babantayan ko kayo. Walang matutulog hanggat hindi sumisikat ang araw. Joan, anak. Iiwan niyo po ako dito. Saan po kayo pupunta? Hindi po ba pwedeng ipagpaumaga niyo na lang po yan? Hindi. Kailangan kong umalis ngayong madaling araw. Meron akong kailangang harapin. Huwag kang mag-alala kasi babalik ako bago sumikat ang araw. Basta huwag kang lalabas ng bahay. Yung ginawa kong kwintas na gawa sa ulo ng bawang, isuot mo yon. Opo, Nay. Mag-iingat po kayo. Sakali mang hindi ako makabalik bago sumikat ang araw, ibig sabihin may nangyaring masama sa akin. Huwag mo na akong hanapin, Joan. Ihanda mo na ang sarili mo at kung may pagkakataon ka, tumakas ka na sa lugar na ito. Sige na, Joan. Aalis na ako. Paalam, Nay. Lorenzo! Alam kong nandyan ka sa likod ng malaking punong yan. Huwag mo na akong paglaruan. Naaamoy ko ang baho mo kahit gaano pa kalakas ang hangin. Pinsang Belen, hindi ka pa rin nagbabago. Matalas pa rin ang pangamoy mo. Parang nung mga bata pa tayo. Nung nagtatago-taguan tayo sa sementeryo. Tapos na ang laro, Lorenzo. Lumabas ka dyan at harapin mo ako! Ano to? Pati ba naman ang anak ko pagkakainteresan nyo? Hindi ba sapat yung kinuha nyo kay Lola? Kinuha. Belen naman. Ibigay yun ng kusa. Alam mo kung paano yumaman ang pamilya natin. Alam mo kung bakit hindi tayo nagutom nung panahon ng giyera. Lahat yun may presyo. At ngayon, naniningil na ang mga amo natin. Gutom na sila, Belen. At pinakamasarap na alay, yung sariwang dugo ng unang apo. Walang hiya ka! Pinsan kita, Lorenzo! Magkatugo tayo! Paano mo nasisikmura na ituro ang sarili mong pamangkin sa mga halimaw na yan? Halimaw! Tingnan mo ako, Belen. Tingnan mo ang mga mata ko. Ako ba ang halimaw? O yung mga ninuno nating naging kahaman sa kapangyarihan? Ako, tagapagpatupad lang ako ng kontrata. Kapag hindi na ibigay ang unang apo, uubusin nila tayo. Hindi lang si Joan, pati ikaw, pati ako. Lahat tayo mamamatay ng dilat ang mga mata. Hindi mo mahahawakan ang anak ko! Hindi mo makukuha ang apo ko hanggat humihinga ako! Huwag kang magbalides, Belen. Alam natin dalawa na hindi mo kayang pantayan si Joan ng 24 oras. Naamoy nila ang gatas sa sinapupunan niya. Kahit itago mo siya sa ilalim ng lupa, susundan siya ng mga tiktik. Anong gusto mo, Lorenzo? Pera? Lupa? Sabihin mo lang, wag lang ang apo ko! Pera? Anong gagawin ko sa pera?
ay dugo, sariwang buhay para humaba pa ang pananatili namin sa mundong ito, Belen. Huwag ka nang matigas ang ulo. Ibigay mo na ang bata paglabas niyan at bibigyan ko kayo ng 10 taon na katahimikan. Hudas ka, Lorenzo! Umalis ka sa harap ko bago ko gamitin itong itak na to sa leeg mo! Sige, Belen. Kumakbo kayo kung kaya nyo. Pero tandaan mo, ang gabi ay para sa amin. At sa bawat tiktik na maririnig ni Joan sa bubong ninyo, asan papalapit kami ng papalapit. Hindi mababali ang sumpa. Kailangang may ialay. Kung hindi si Joan na magbibigay, kami ang kukuha. Ay, Diyos ko! Patawarin niyo kami! Hindi ko hahayaang mangyari to! Joan, gumising ka! Tumayo ka dyan ngayon din! Nay, ano pong nangyayari at takot na takot kayo? Huwag ka nang maraming tanong. Kunin mo ang jacket mo. Bilisan mo. Kailangan nating umalis dito bago pa sila makalapit sa bakod. Sino po ba? Nay, natatakot ako. Yung tunog ba sa bubong? Bumalik na naman? Hindi lang sila bumalik, Joan. Nandyan na sila sa baba. Tara na! Dadaan tayo sa pinto sa kusina. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Naririnig ko sila. Ang dami nila. Nakikita ko na namamatala sa likod ng mga kawayan. Nay, parang pinapalibutan nila tayo. Huwag kang lilingon. Dire-diretso lang. Sa simbahan tayo pupunta, Joan. Doon hindi sila makakapasok. Ang mga hayop na yan, takot sa benditadong lupa. Belen! Saan mo dadalhin ang kabayaran? Akala mo ba malalampasan mo ang mga lagat ko? Nay, hindi ko na kaya. Ang sakit na ng tiyan ko eh. Parang nahihila ako pumaba. Malapit na tayo, Joan. Tingnan mo yung krus sa itaas ng simbahan. Tanongin natin. Kaunti na lang, Joan. Kaunti na lang. Father Ramil! Father Ramil, buksan niyo ang pinto! Father! Tulungan niyo kami! Parang awa niyo na! Salamat sa Diyos. Nakapasok na tayo. Nay, ayos lang ba kayo? Ligtas na tayo, Joan. Ligtas na tayo. Dito sa loob, wala silang kapangyarihan. Anong nangyayari dito? Belen? Joan? Bakit kayo nagmamadali sa ganitong oras? Father, salamat po. Hinahabol po kami ng mga nilalang sa labas. Father, itago niyo po kami. Huwag kayong mag-alala. Ang simbahan ay para sa mga nangangailangan ng proteksyon. Dito kayo sa loob ng sakristi. Doon kayo magpahinga. Ako nang bahala sa pinto. Father, si Lorenzo po, pati yung mga kasama niya, hinabol po nila kami mula sa kawayanan. Father, kukunin daw nila ang baby ko. Tahan na, Joan. Walang makakapanakit sa'yo rito. Kahit ang pinakamasamang nilalang yumuyukod sa harap ng dambana. Belen, dalhin mo siya sa sakristi. Doon sa loob may banig at unan. Doon na kayo magpalipas ng gabi. Salamat, Father. Maraming salamat talaga. Akala ko katapusan na namin. Nay, bakit ganon? Bakit kahit si Tio Lorenzo naging ganon? Akala ko pamilya tayo. Ang sumpa, Joan, mas matimbang pa sa dugo para sa mga taong nilamon na ng dilim. Pero wag mo na yung isipin. Nandito na si Father Ramil. Kilala natin siya simula bata ka pa.
Siya ang magbabantay sa atin. Eto. Uminom ka muna, Joan. Pampakalma ng loob. Huwag mong hayaang ma-stress ang dinadala mo. Salamat po, Father. Nakakahiya po. Naabala namin kayo ng ganitong oras. Walang abala, Joan. Sa katunayan, matagal ko na kayong hinihintay. Alam ko namang darating ang oras na hihingi kayo ng saklolo. Po? Paano niyo po nalaman? Ang ibig kong sabihin, bilang pari sa bayang ito, alam ko mga kwento-kwento tungkol sa pamilya nyo. Pero wag na muna natin pag-usapan yan. Magpahinga na muna kayo. Ako na muna ang mag-iikot at titingnan ko nakalak lahat ng bintana. Sige po, Father. Salamat po ulit. Nay, bakit parang ang lamig dito sa loob? Parang mas malamig pa kaysa sa labas. Baka dahil sa semento lang yan, Joanne. Sige na, pumikit ka na. Babantayan kita. Kahit anong mangyari, huwag kang hihiwalay sa akin. Sana maging okay na ang lahat. Baby, ligtas na tayo. Ligtas na tayo rito. Gutom. Nakakatakam ang amoy ng bagong buhay. Konting tiis na lang, Ramil. Ramil! Bakit ang tagal nyo? Kanina pa kami naghihintay dito sa labas. Naamoy namin sila. Alam namin nasa loob na sila. Masyado kang mainipin, Lorenzo. Akala niyo ba madaling kumbinsihin si Belen? Matalas ang pakiramdam ng babaeng yan. Muntik na silang hindi pumasok dahil sa ingay niyo sa bakuran. Huwag mo kami pangaralan! Ramil! Ang kailangan namin ay ang bata. Ang mga kasama ko, hindi na makapaghintay. Gusto na nilang pasugin ang pinto. At anong mangyayari kapag binulabog niyo kami? Magigising ang buong bayan. Masisira ang plano nating lahat. Hayaan niyo muna silang maging kampante. Hayaan niyo silang maniwala na ligtas sila sa loob ng bahay ng Panginoon. Panginoon! Nakakatawa ka talaga, Ramil. Ang galing mong magpanggap. Sino mag-aakala ng parang ginagalang ng lahat? Ay kauri rin namin. Iyon ang dahilan kung bakit matagal na tayong hindi nahuhuli. Ang pinakaligtas na lugar para sa isang lobo ay ang magsuot ng balat ng tupa sa loob ng kawan. Mas masarap ang karaning kusang lumalapit sa iyo dahil sa tiwala. Ano plano? Kailan namin pwedeng kunin ang kabayaran? Hintayin niyo ang hudyat ko. Kapag narinig niyo ang pagtunog ng batingaw ng 3:00, ibig sabihin nakatulog na lang mahimbing si Belen. Sa oras na yon, bubuksan ko ang pinto sa likod. Pero tandaan mo, Lorenzo, ang puso ng bata ay akin. Yun ang usapan natin. Kahit sa'yo na ang puso, Ramil. Basta sabi ng dugo at ang laman. Napakatagal na namin hindi nakakatikim ng ganitong klase alay. Sige na, bumalik na kayo sa dilim. Huwag kayong gagawa ng ingay. Baka magising si Belen at makitang wala ako sa altar. Joan, ang sarap mong amoyin. Ang sanggol sa sinapupunan mo ang magiging pinakamasarap na hapunan ko sa loob ng 100 taon. Nay, gising po. Nay, nasan si nanay? Nay, bakit ang baho? Amoy napupulok na daga na hinaluan ng malansang dugo. Father Ramil, kayo po ba yan? Nay, nasan na po kayo?
kasing hindi pa handa ang mesa para sa'yo. Kadiri! Ano yung kinakain niyo? Nasaan ang nanay ko? Ang nanay mo, ayun, mahimbing na natutulog sa loob ng kumpisalan. Huwag ka mag-alala, hindi ko pa siya kinakain. Pero ikaw at ang kabayaran sa loob mo, matagal na kitang gustong matikman. Huwag ka na laban. Mas masarap ang karne kapag payapa ang isip. Ibigay mo na sa akin ang puso ng bata. Ayok ka! Pinagtiwan mo ako! Pumunta ka na sa impyerno! Nay! Nay! Nasaan kayo? Nay! John! Ano nangyari? Father Ramil! Nay, aswang siya. Pinatay ko siya. Tara na, Nay. Kailangan nating lumabas dito. Lorenzo! Pinatay mo si Ramil! Pangal! Ngayon, wala nang magliligtas sa inyo! John! Tumakbo ka! Sa bahay! Doon ka magtago! Huwag kang hihinto! Nay, wag! Sasama po ako sa inyo! Takbo, John! Para sa bata! Nay, sorry. Patawarin niyo ako. Wala akong nagawa. Iniwan kita doon. Diyos ko, ano nang mangyayari sa amin? Saldi, Nay, at kayo nawala. Mag-isa na lang kami ni Baby. Sino yan? Lorenzo, lumayas ka! Wala na si nanay! Wala na kayong makukuha sa akin! John, buksan mo ang pinto. Ako to. Nay, ikaw ba talaga yan? Pero nakita ko, tinangay ka nila sa langit. Akala ko... Nay! Salamat sa Diyos at nakaligtas ako. Nay, paano? Yung pinsan niyo, anong ginawa nila sa inyo? Bakit wala kayong galos? Hindi na mahalaga yan. Basta aalis na tayo dito, Joan. Mag-impake ka na. Bilisan mo. Sige po, Nay. Mag-iimpake na po ako ng mga gamit natin. Nay, heto na po mga bag. Nakalak na rin po mga bintana sa itaas. Walang maiiwan, Joan. Hindi naligtas dito. Pagdating natin sa Maynila, magiging okay na ba ang lahat? Hindi na ba nila tayo masusundan doon? Malayo ang Maynila, Joan. At ang mga nilalang na yan, limitado lang ang teritoryo. Doon ligtas kayo naman. Aling Belen! Eto na sasakyan nyo! Bilisan nyo! At baka abutan tayo ng ulan! Nay, sino yun? Umarkila kayo ng jeep? Si Manolo yun. Huwag ka mag-alala, kaibigan ko siya. Hindi siya aswang. Ang totoo niyan, nabitawan ako ng mga aswang kasi nakita kami ni Manolo. May dala siyang mga buntot ng pagi kaya natakot ang mga aswang. Talaga po, Nay? O bakit parang hindi ka naniniwala sa akin? Halika na, Nay. Gusto ko nang makalayo rito. Anak, huwag ka nang kabahan. Nay, hindi ko po maiwasan. Mawawala lang siguro ang kaba ko kung makakarating na tayo sa Maynila. Alam mo ba, anak?
Si Lorenzo ang pumatay kay Salty. Ha? Paano niyo po nalaman yun? Sinabi lang na sa akin bago ako makatakas. Pinatay niya si Zalty kasi inagrabyado ka niya. Kahit na aswang si Lorenzo, kamag-anak pa rin natin siya. Nay, bakit nga pala kayo lang ang nakaligtas nun? Sabi niya sa akin, kinuha nila mga ninuno natin. Pero kayo, itinago lang ni Lola sa kabaong? Dahil matalino ang lola mo. Alam niya kung paano mandaya sa usapan. Hindi sapat ang magtago lang. Kailangan mo ring mag-alay ng kapalit para pakawalan ka nila. Kapalit? Anong kapalit ang binigay ni Lola para iligtas kayo? Hindi mo ba naitanong sa sarili mo, Joanne? Bakit ikaw lang ang anak ko? Bakit wala kang kapatid? Nay, anong ibig niyo pong sabihin? Binigay ni Lola ang lahat ng susunod na panganay sa aming magkakapatid, maliban sa akin. Pero ang kapalit nun, ang unang apo ko, ang anak mo, ay hindi na sa akin dapat ibabayan. Nay, hindi ko maintindihan. Sabi niyo nilabanan natin sila. Sabi niyo ligtas na kami. Nay, bakit huminto yung jeep? Kuya driver, bakit po tayo tumigil? Sabi ni Aling Belen, dito na raw tayo bababa. Nay, wala namang terminal dito ha. Puro kawayan ng tunay. Patawarin mo ako, Joanne. Akala ko rin kaya ko silang labanan. Pero nung kinidnap nila ako, nalaman ko ang totoo. Anong totoo? Hindi ako ang nagligtas sa'yo kagabi. Sila ang nagpalipas ng gabi para makasigurado silang hindi ka makakatakas sa bayan na ito. Nay, yung driver! Nay, tingnan niyo yung driver! Salamat sa paghatid, Belen. Hindi tayo makakatakbo, Joanne. Nung nalaman kong buntis ka, alam ko na ang sumpa. Hindi ito tungkol sa dugo. Tungkol ito sa pagpili. Pinili kong iligtas ang sarili ko noon. At ngayon, kailangan kitang iwan dito para makalabas ako ng bayan na to ng buhay. Nay, iiwan niyo ako! Patawad! Patawad, Joanne! Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin at sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @True Network PH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo